Muling tanong ni Sohan sa kanya. Anong dahilan ang mayroon ng angka ng Bakili para makialam sa isang hindi orthodox na pulong? Ibinigay ni Aigal ang isang liham sa harap niya at sumagot, nagpadala kami ng mensahe sa kanila para itanong yan, at ito ang natanggap naming tugon. Kinuha ni Sohan ang liham, binuksan ito, at ang nakasulat lamang ay, wala. Tumingin si Sohan sa salita at nagtanong, wala. Wala bang dahilan para patayin sila? Pinatay nila ang mga hindi orthodox dahil lamang sa sila'y orthodox. Tila wala, sagot ni Aigal. Inaalagaan lamang niya ang sarili niyang gawain. Mukhang ang balita tungkol sa pulong ng mga hindi orthodox ay nakarating sa mga kamay ng angka ng Bakili sa kung anong paraan. Hinawakan ni Sohan ang papel ng mahigpit at nagsabi, kaya talagang walang ibang dahilan maliban sa pagiging orthodox nila, at dahil doon, dapat nilang patayin ang mga hindi orthodox na martial artists. Tumingin si Sohan kina Chun S at Aigal at nagsabi, gusto kong iwasan ang kaguluhan sa orthodox na paksayon. Ang pinuno ng paksayon, si Ju Jawi, ay wala bang personal na galit sa angka ng Blay? Sumagot si Aigal, wala. Siya'y tahimik lamang sa kanyang sariling gawain. Tumingin si Sohan kay Aigal at nagsabing, aayusin ko ito. Yumuko si Aigal at nagsabing, salamat, pinuno ng alyansa. Nagsabi si Sohan, dahil kamakailan ay nakipaglaban ang paksayon ng hindi orthodox ng Chang'an sa kultong demonyo ng puting langit, ako na ang pipili ng tamang panahon. Tumango si Mac at nagsabi, opo, Ginoo. Tumingin si Sohan sa kanila at sinabi, ngayon, ipakikilala ko kayo sa mga bagong leader. Sa harap ni Sohan ay may 4 na lalaking nakatayo, at sa likod nila ay ang mga miyembro ng paksayon ng mga hindi orthodox na nakahanay. Nakatayo rin sa likod ng estatwa ng Sohan Kino si Sohan. Tumingin siya sa kanila at nagsabing, maligayang pagdating. Maari tayong magpakilala mamaya, subukan muna ninyong pabagsakin ang estatwang ito. Kung sino man ang makagawa nito, pamumunuan ninyo ang hindi orthodox na paksayon ng Shanqi at magre-retiro ako sa Jianghu. Ang 4 na lalaki ay mukhang mga mandirigma. Ang isa ay may lilang buhok at maliliit na mata, ang isa naman ay may kayumangging buhok at malalaking mata na mukhang masigla at galit. Ang isa ay may 2 kulay ng buhok at naka-ponytail, habang ang huli ay may mga peklat sa katawan at tinakpan ng tela ang ulo niya, mukhang mas malakas kaysa sa iba. Nagulat silang lahat sa sinabi ni Sohan. Ang pinuno ng paksayon na si Go at Lim ay tumingin sa kanila. Isang lalaki ang nagtanong kay Sohan, ibig mo bang sabihin, wala kang pakialam kung sino man sa amin ang magtagumpay? Ngumiti si Sohan at sumagot, tama. Ngunit mas matibay ito kaysa sa inaakala ninyo, kaya maghanda kayo. Isang lalaki ang nagtanong muli, paano kung hindi namin mapabagsak ang estatwa? Tumingin si Sohan sa kanila at naisip na kailangan silang turuan ng leksyon. Ngumiti si Sohan at nagsabing, susubukan ko ito. Ngunit kung kahit ako ay hindi mapabagsak ang estatwa, kayong 4 ay sabay-sabay akong atakihin. Tumingin sila sa kanya na tila nalilito. Ang isang lalaki na may malaking palakol ay itinaas ito at nilagay sa kanyang balikat, sabay ngiti, at nagsabing, sige, ako na ang mauuna. Binigyan siya ng daan ni Sohan at ngumiti, nakakatakot na palakol. Humarap ang lalaki sa estatwa, hawak ang palakol sa magkabilang kamay, at sinabi, ako si Sojin Ong mula sa Gamso, at hinato ang estatwa gamit ang palakol. Hindi niya nabasag ang estatwa at siya'y bumagsak pabalik. Ngumiti si Lim at nang asar, napaka-energetikong lalaki. Kamusta ang balikat mo? Tatawag ba ako ng manggagamot? Galit na sumagot si Jinpong, tumahimik ka. Ang 3 natitirang lalaki ay tumingin sa kanya. Isang lalaki ang kumuha ng kanyang pana at nagsabi, ako naman. Iniisip ni Chel na ang gamit ng pana at palaso ay maganda. Inihanda niya ang pana, tumingin sa estatwa, at pinakawala ng palaso. Tumama ito sa ulo ng estatwa, ngunit hindi ito nabasag. Sinabi ng pinuno ng paksayon na si Go sa kanya, magandang makita kang makipagkumpetensya sa aming leader ng soul-breaking sect. Tumingin si Sohan sa kanila at nagsabi, sige, kayo na ang susunod. Kinuha ng isa ang kanyang espada at lumapit sa estatwa. Kumuha siya ng posisyon at nagsabi, ako si T. Samsung. Tumingin si Sohan sa kanya na nakangiti. Tumalon si Samsung at inatake ang estatwa gamit ang kanyang espada. Bumaluktot ang espada at hindi nabasag ang estatwa. Tumingin siya sa kanyang espada nang may pagkagulat at tumayo sa lupa. Tumingin si Sohan sa kanya at nagsabi, magandang galaw yun. Mukhang nahihiya si Sammy Young. Ang huling lalaki ay hinugot ang kanyang espada mula sa kaluban nito.
Tumingin ang kasamahan ni Sohan sa kanya at nagsabi, ang madilim na prinsipe ng Gamso. Mukhang agresibo at puno ng enerhiya ang lalaki at lahat ay nakatingin sa kanya ng may interes. Tumingin siya kay Sohan at nagtanong, pinuno ng alyansa J. Sohan, ito ba ang katawan ng isang miyembro ng kultong demonyo ng puting langit? Tumingin si Sohan sa kanya at sumagot, magaling. Muling nagsalita ang lalaki, kung gayon, tiyak na ginawa ito gamit ang mga sining ng yelo at tinakpan ng isang patong ng bato. Ngumiti si Sohan at nagsabi, tama ang tingin mo. Pumikit ang lalaki, huminga ng malalim, at nagsabing, handa na ako. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang mga mata, tumalon, at inatake ang estatwa. Tumama ang espada niya sa estatwa ngunit hindi ito nabasag. Huminga siya ng malalim na tila pagod. Tumingin si Sohan sa kanya at naisip, malakas siya. Magaling pumili si Chan Mujiang. Kinuha ni Sohan ang kanyang espada at ngumiti, ngayon, dahil lahat kayo ay nabigo, ako naman ang susubok. Naguguluhan ang kanyang mga kasamahan at naisip, talaga bang gagawin niya ito gamit lang ang ordinaryong espada? Ni hindi man lang gumagamit ng lason. Ano ang plano niya? Lumapit si Sohan sa estatwa at inisip ko ito ng maraming beses. Dapat ko bang ituon ng bilis o lakas? Kailangan ko bang gumamit ng talam? Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada at gumalaw, lumikha ng malalakas na alon. Lahat ay nagulat at naisip, ang ingay ng espada. Itinaas ni Sohan ang kanyang espada at inatake ang estatwa. Isang napakalakas na alon ang tumama sa estatwa at ang tubig sa harap nito. Lahat ay nagulat at ngumiti si Sohan. Isang alon ang ginawa sa tubig sa harap ng estatwa, at si Sohan ay nakatayo sa likod ng estatwa, hawak ang kanyang espada. Sinabi ng madilim na prinsipe, nakakamangha yun. Galit na nagtanong si Jinong, ano ang sinasabi mo? Ayos pa ang estatwa, may bitak na lumitaw sa ulo ng estatwa. Nagulat si Jinong nang makita ang estatwa na nabasag sa 2 piraso at bumagsak. Lahat sila ay natulala. Inisip ng madilim na prinsipe, ibang antas ang martial arts niya. Lumingon si Sohan at ngumiti, ikinagagalak kong makilala kayo apat. Samantala, sa tuktok ng mataas na bundok, hawak ng Berserk Demon ang isang napakalaking bato sa kanyang balikat at itinapon ito sa harap ni Gusa. Nagulat si Gusa habang tinitingnan ng demonyo. Tumingin sa kanya si Gusa nang nagmamadali. Isang alipin ang nagsabi kay Gusa, sinasabi niya na maaari ka lang umalis sa bundok na ito kapag naputol mo ang batong ito. Tiningnan ni Gusa ang bato at sumigaw ng may pagkagulat, kailangan kong putulin ang batong ito. Tiningnan ni Goa ang nakangiting mukha ng Berserk Demon at naisip, seryoso ba siya? Sa kabila nito, iniisip niya, kung ano paman, at iniunat ang kanyang mga kamay at nagsabi, nandito ako ng matagal na, Master. Tiningnan siya ng Berserk Demon at itinuro ang isang lugar. Tumingin si Gusa sa kanya nang may pagkalito. Sabi ng isang alipin sa kanya, sinasabi niyang tumakbo ka. Tinanong ni Gusa nang may pagkagulat, pero tumatakbo na ako kanina pa. Tumingin ng masama si Berserk Demon sa kanya. Nang makita ang galit sa mukha ng demon, nagsabi si Gusa, sige, gagawin ko. Nakatayo si Gusa malapit sa bato, hawak ang kanyang espada. Tinitigan niya ang bato, hinigpitan ang hawak sa espada, at tumalon upang hampasin ito. Nang inig ang buong katawan niya, ngunit nanatiling buo ang bato. Galit na tinitigan ni Gusa ang bato at napamura, hala, sumama ka naman. Muling hinampes ni Gusa ang bato at galit na sinabi, mamatay ka na. Biglang sumakit ang braso niya at hinawakan ito, sumigaw siya sa sakit. Tinitigan niya ang bato at sinimulang murahin ito. Habang pinapanood siya ni Berserk Demon mula sa bubong ng bahay, iniisip nito, akala niya ba gagana yan? Sa ilog, may bangkang lumulutang at nakatayo doon sina Sohan at ang pinuno ng paksayon na si Go. Tinawag ni Sohan si Go, pinuno ng paksayon, Go. Sumagot si Go, opo, Ginoo. Tinanong siya ni Sohan, sa tingin mo ba, si Zhu Jiaoyi ay maaaring nagkakalat ng balita tungkol sa pagpupulong sa Sichuan pagkatapos silang talunin ng Baek Ili clan? Tumingin si Go sa kanya nang may pagkalito. Sabi ni Sohan, sa pagkakaalam ko, hindi naman ganoon kababaw si Zhu Jiaoyi. Pero hindi rin naman ganoon kagaling sa pagkolekta ng impormasyon ng Baek Ili clan. Tinanong ni Go, kung ganoon, ano ang ibig mong sabihin? Sagot ni Sohan, isa lang itong hinala. Maaaring ang Baek Ili clan ay may lihim na organisasyong nangangalap ng impormasyon o maaaring ito'y ang Maol. Tahimik na nakikinig si Go at nagulat, iniisip, may katuturan nga dahil ang Sichuan ay pangunahing base ng unorthodox faction ni Maol.
Ngumiti si Sohan at sinabi, lahat ito'y haka-haka lang. Kailangan nating tuklasin kung saan nagmumula ang pagtagas ng impormasyon bago natin kalabanin ang Baek Ili clan. Sumagot si Go, pakibigyan kami ng utos. Sinabi ni Sohan, magsusulat ako ng mga mensaheng hindi mahalaga at ipapadala sa Sichuan Unorthodox faction at Baek Ili clan. Maglalagay ako ng pabango sa mga mensahe at tatatakan ang mga ito. Tumingin si Go at sinabi, kung gayon, ang taong magbubukas ng mensahe ay magkakaroon ng marka ng pabango. Tumango si Sohan at sinabi, tama yan, pinuno ng paksayon. Sumagot si Go, opo, Ginoo. Sabi ni Sohan, umaasa akong hindi ako pagtataksilan ng mga kasamahang sumayaw at uminom kasama ko. Tahimik na nakikinig si Go na nalilito, at sinabi ni Sohan ng galit, napakasama ng pakiramdam kapag kailangan kong patayin sila. Napayuko si Go at sumagot ng mahina, opo, Ginoo. Sa Baek Ili clan, nakahanay ang mga miyembro sa lupa. May isang lalaking hinayla ang isa mula sa kwelyo. Galit na sumigaw ang lalaki, bitiwan mo ako. Inihagis nila ang lalaki at ang kanyang mga kasamahan sa lupa. Takot na takot sila. May isang lalaking nagsalita sa kanya na nakangiti, kunin mo ang iyong mga sandata. Galit na tinanong ng nakababatang kapatid ni Juhai, ano ang gusto mong gawin? Sumagot ang lalaki ng galit, tumahimik ka. Biglang bumukas ang pinto ng terasa. Nagulat sila at tumingin sa pinto. May isang lalaking lumabas mula roon. Ipinag-cross nila ang kanilang mga kamay at nagsabi, pagbati sa Patriarch. Napaisip ng nag-aalala ang kapatid ni Juhai, Patriarch. Kung ganoon, siya ang Fist King. Naupo ang Fist King ng Baek Ili Perfection sa upuan at tumingin kay Jujae's brother at sa kanyang mga tauhan. Sinabi niya, Blay Hean. Sumagot ang lalaking nagngangalang Blay Hean, opo, Ginoo. Sinabi ng Fist King, labanan mo siya. Kung mananalo ka, itatapon siya palabas. Tumingin siya kay Jujae's brother at sinabi, pwede mo siyang patayin. Pinulot ni Jujae's brother ang kanyang espada mula sa lupa at nag-isip ng naguguluhan, ako ang magpapaslang sa kanya. Kinuha niya ang kanyang sandata at naghanda sa kanyang posisyon, habang si Baek Ili Hean ay nakatayo ng walang armas. Sumigaw ang Fist King, simulan. Si Hean ay agad sumuntok, habang itinaas ni Jujae's brother ang kanyang espada. Naiwasan ni Hean ang atake at tinamaan niya si Jujae's brother sa tagiliran ng malakas. Napatres si Jujae's brother, ngunit mabilis na inatake muli ni Hean mula sa kabilang panig. Napakabilis ng kanyang mga galaw. Sinubukan ni Jujae's brother na umatake ulit gamit ang espada, ngunit napatigil ito ni Hean at nahawakan ang kanyang espada. Tumingin siya kay Jujae's brother na naguguluhan. Mabilis na kinuha ni Hean ang espada at sunod-sunod na sumuntok sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Jujae's brother. Damyugo ang bibig nito at bumagsak siya sa lupa. Nagulat ang mga tauhan ni Jujae's brother habang pinagmamasdan nila siya. Tumingin ang Fist King sa kanila at sinabi kay Hean, nakakaawa ang mga galaw mo. Nagkamay si Hean at nagsabing, patawarin niyo po ako, magpapabuti pa ako. Biglang dumating ang isang lalaki at sinabi, Patriarch, may ulat. Tumingin sa kanya ang Fist King at tinanong, ano yun? Sumagot ang lalaki, magkakaroon ng Unorthodox Conference sa Gwangyuan. Tinanong ulit ng Fist King, sino ang nandoon sa pagkakataong ito? Sumagot ang lalaki, ang leader ng Unorthodox faction ng Gwangyuan na si Mac Aigal, at ang leader ng Unorthodox faction ng Chang'an na si Jin Sohan. Nagtanong ulit ang Fist King, Mac Aigal at Jin Sohan. Sumagot ang lalaki, opo, ayon sa mga balita, nanumpa na ng katapatan si Mac Aigal, ngunit ito'y isang pagpupulong lamang upang opisyal na itatag ang kanyang katapatan. Ngumiti ang Fist King at nagsabing, isang pagpupulong. Hayaan sila, ngunit bantayan mo kung saan sila pupunta. Habang nakikinig, may isa pang lalaking nakatayo malapit na tila naguguluhan. Nagsalita siya, bakit hindi mo sila pinapakialaman, Patriarch? Hindi naman kalayuan ang Gwangyuan. Sabi ng Fist King, sigurado akong narinig na ni Jin Sohan ang balita tungkol sa huling ambush, pero nagpaplano pa rin sila ng isa pang pagpupulong sa Sichuan. Tiyak kong sinusubukan niya akong tuksuhin. Parang may husay siya sa mga mind games, at hindi ko balak magpabiktima sa kanya. Sumagot ang lalaki, naiintindihan ko po. Biglang dumating ang isang grupo ng kalalakihan. Tumingin ang lalaki sa kanila nang may pag-aalinlangan at tinanong, anong dahilan ng inyong pagdating? Lahat sila'y tila balisa. Isang lalaki ang nagsabi, may ulat kami. Tumingin sa kanila ang lalaki at sinabing, ipagpatuloy niyo.
Sinabi ng lalaki, ayon sa balita, ang tauhan ni Jin Sohan na si Lim Hong ay makikipagkita sa Goodwill Grandmaster. Idinagdag ng isa, ang tauhan ni Jin Sohan na Northwind Swordwolf ay makikipagkita sa mga pinuno ng Roaring Waters Stronghold at Dragon Phoenix Stronghold. May isa pang ulat na nagsasabing si Goa Juk ng Chang'an Unorthodox faction ay makikipagkita sa mga third-rate sects ng Do. Ang una pang nag-ulat ay nagsabing, nabalitaan ko rin na ang pinuno ng Soul-Breaking Sect ay makikipagkita sa House Sect sa Nanchong. Mahigpit na hinawakan ng Fist King ang kanyang upuan at naputol ang kanilang pag-uusap, at sinabi niyang galit, sapat na. Sumagot sila, opo, Ginoo. Ang lalaking nakatayo malapit sa Fist King ay nag-isip, tila ginagawang biro ni Jin Sohan ang pag-ambush natin sa Unorthodox Conference. Galit na sinabi ng Fist King, Jin Sohan, itong taong ito ay nagmamakaawa lang na patayin ko siya. Sa kabilang dako, tumatakbo si Gu Suo ng Peak Mountain papunta sa pinto. Inilagay niya ang kamay sa pinto ngunit bigla siyang bumagsak sa lupa ng masama. Sinubukan niyang bumangon ngunit hindi niya magawa at galit na sinabi, nako, hindi ko kaya. Isang lingkod ang tumingin sa kanya at nagsabi, iyan na ba ang kaya mo? Wala kang sapat na sigasig. Nakikinig si Gusa ng nahihiya at tumingin sa lingkod. Ang lalaki ay nakatingin na sa kanya. Naisip ni Gusa, hindi ko na nakikita ang mataas na tao mula sa Peak Mountain itong mga nakaraang araw. Lagi na lang akong binabantayan ng taong ito, at tila casual lang ang pakikitungo niya sa akin. Hahayaan ko na lang, dahil mukhang mas matanda siya sa akin, pero hindi dahil natatakot ako sa kanya o sa mga peklat niya. Tinanong ni Gusa, anong ibig mong sabihin sa sigasig? Tumingin ang lalaki sa kanya at sinabi, wala kang dahilan o passion para maging mas malakas. Kung meron, hindi ka nasa lupa ngayon. Bakit ka pumunta sa lugar na ito na may ganyang uri ng pag-iisip? Nakikinig si Gusa na nahihiya at sinabing, hindi ko naman talaga naiisip ang mga bagay na iyon. Sumagot ang lalaki, kawawa ka naman. Hindi ko maintindihan kung bakit pinili ka ng mataas na tao mula sa Peak Mountain. Tumayo si Gusa at mahiyain na nagsabing, ni ako nga, hindi ko rin alam. Umupo siya sa sahig, na nakakross sa mga paa, at tinanong ang lalaki, pwede pa ba akong maging mas malakas? Tumingin ang lalaki sa kanya at sinabi, ngayon, hindi pa. Ang tanging passion mo sa ngayon ay pagkain. Paano ka magiging mas malakas kung ikaw mismo ay hindi alam ang dahilan kung bakit mo gustong maging mas malakas? Tumingin si Gusa sa kanya, nag-iisip, ano nga ba ang dahilan kung bakit gusto kong maging mas malakas? Naisip niya sina Ail, Jin Sohan, at ang kanilang mga tauhan at nagsabing, kapag mas malakas na ako, gusto kong iligtas ang buhay ng aking leader at ni Ail, at ng aming pinuno ng fraction. Hindi, gagawin ko yan ng maraming beses. Natatakot ako sa kanila, pero maraming beses na nilang iniligtas ang buhay ko. Sigurado akong magugulat sila kung babalik akong mas malakas. Sigurado akong magiging masaya sila para sa akin, higit pa kaysa sa kahit sino. Tumingin ang lalaki sa kanya at naisip, loyalty, isa yang napakalaking dahilan para maging mas matatag. Ngumiti siya at sinabing, sige, Gusa, gagawin kitang mas malakas hanggat kaya ko. Nagulat si Gusa sa kanyang sinabi. Sa gabi, nakatayo si Sohan kasama si Aigal sa tabi ng ilog. Tinawag ni Sohan si Aigal, at sumagot ito, opo, leader ng alyansa. Sinabi ni Sohan, nilagyan ko ng tracking scent ang mensahe na ipinadala ko sa Bakili clan. Tumingin si Aigal sa kanya at tinanong, totoo ba? Bakit? Sumagot si Sohan, pinagdudahan kita. Nagulat si Aigal, ako. Sumagot si Sohan, oo, tila kakaiba na ang Bakili clan ay umatake sa pagpupulong. Walang sino mang kilala ko ang naroon upang maging saksi, dahil nangyari ito sa Sichuan, at lahat ng tao sa pagpupulong ay namatay. Tumingin si Sohan kay Aigal at sinabi, at ikaw lamang ang nagmungkahi na dapat nating atakihin ang Bakili clan. Yumuko si Aigal at nagsabing, may katwiran ang iyong pagdududa. Tinanong siya ni Sohan, huli na, pero hayaan mong tanungin kita, ginawa mo ba ito dahil akala mo hindi ko malalaman, o mayroon ka bang personal na galit sa Bakili clan? Lumuhad si Aigal at takot na nagsabi, leader ng alyansa, may maling pagkakaintindi ito. Hindi naging madali ang misyon sa Sichuan, pero hindi ko inabisuhan ang Bakili clan o binuksan ang iyong sulat. Tumingin si Sohan sa kanya at tinanong, ganun ba? Kung ganoon, hindi ko maaamoy ang tracking scent sa alinman sa iyong mga tauhan. Si Ail ay nagsabi ng may takot, hindi mo gagawin. Hindi ako isang especially iya,
pero aaminin ko na may personal akong alitan laban sa Bakili clan.